service ng 2026. Sino dito ang may New Year's resolution? Lahat. Wala. Meron. Sino naman ang hindi gumawa? Kasi alam mong hindi mo naman masusunod eh. Amen? Tapos sabi, Lord, this year, magpapakayat na ako, magda-diet na ako. Pero kahapon lang, nakalitsyon ka na naman. Yes. So, sana all. So, ang tanong po natin ngayon, kumaga, kung ang taon natin puno ng pangakong napapako, paano tayo magsisimula sa isang God o sa isang Diyos na hindi napapako ang pangako? Kaya tanong natin, nasasagutin natin sa sermon natin ngayong umaga. This year po, ang team po natin, hindi lang po nailagay, pero next Sunday, pangako po natin, makikita niyo na po dito ang bago nating team. So, ang ating pong team this year ay Extraordinary Life, Extraordinary God. So, we're living extraordinary and starts with an extraordinary God. Kung ano ibig sabihin ito, tayo po ay magkakaroon tayo ng hindi pangkaraniwang buhay. Gusto niyo po ba yun? Yes. Na hindi basta lang pangkaraniwang buhay, no? Kundi meron tayong kakaiba na mararanasan sa Panginoon. Kasi nga, ang Diyos natin ay hindi pangkaraniwang Diyos. Amen. Amen? So, magsisimula lahat sa Kanya. So, ang January po natin, tandaan po natin, sabi ng Panginoon, extraordinary living always starts with an extraordinary God. So, ang January sermon po natin, series, sa buong January, series po yan, patungkol po lagi sa extraordinary grace o grace that saves. Okay? Yung kaloob ng Diyos, pag sabi po kasing grace, ay kaloob. Ano daw? Kaloob. Ano ang kaloob? Grace. Regalo. Yes! Very good. Pag sinabi natin kaloob, ito ay isang regalo. Talaga naman. Para akong nasa college natin. Ganyan po ang senaryo kapag teacher tapos estudyante. Ganyan na rin yan. No? So, tanda natin. So, ang grace ay kaloob, tama? At ang kaloob ay regalo. So, meaning to say, may regalo ang Diyos. Klaro. So, ano yung kaloob na to? Yung regalo na to? Regalo na nakakapag-ligtas. Yan po ang ating series. Tutuklayan natin itong regalong ito na nagbibigay ng kaligtasan. So, para po simulan natin, kaya ang unang mensahe natin ngayon taon ay all, no one's too far. So tayo po, kung nung isang taon ay binaybay natin ang buong Bible, from Genesis to Revelation, kung kayo po ay nagsimba ng buong taon dito, di po ba? From Genesis to Revelation ang ating pinag-aralan. Ngayon naman po taon na to, per character tayo. Okay? Pag-aaralan natin ang mga buhay na nandoon sa loob ng Biblia. Okay? Hindi na po basta buhay, kundi makikita ninyo na sila rin po ay ordinaryong tao, kagaya natin. Makaka-relate tayo sa kanila. So, relatable ang buhay nila. Tapos, makita natin kung paano ang isang ordinaryo ay nakaranas ng hindi pangkaraniwang buhay na mula sa Diyos. Are you excited? Yes. Kaya do not be absent every Sunday. Kasi para po siyang telenovela. Telenovela to na parang, alam mo yun, unti-unti nyo nabubuksan ang mga bawat karakter sa loob ng Bible.
Pakikilala natin sila isa-isa. One by one. Okay, are you ready? Yes. So, ibig ko sabihin ng no one's too far ay walang higit sa abot ng grasya ng Diyos. Yan sa Tagalog. Kasi parang English, parang ang hirap lunukin. Pastor, ano yun? Ang ibig sabihin sa Tagalog yan, wala pong hindi kayang abutin sa biyaya ng Diyos. So, walang tao na hindi pwede makakatanggap ng regalo ng Diyos. Nakawa po ba natin? So, basahin po natin. Pwede po tayo lahat tayo tumayo para naman tayo medyo may buhay sa pagbasa ng talata na ating pong pagpupunan ng mensahe. Sabay-sabay po natin basahin ang unang Timoteo 1:15. Basa. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga magsalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Maraming po tayo umupo. So, binigyan ko po kayo. Ito pong binasa natin na to, no? Ito po ang pinakapuso ng chapter. Pag binasa niyo po yung chapter 1, ito yung pinakasentro na talata. Okay? So, kaya po yan pinili natin na pagbabasihan. At ito rin po ang puso o sentro ng mabuting balita ng kaligtasan. At ito rin po ang puso o sentro ng buong taon natin. Kaya dito natin sisimulan sa pinakasentro. So dito po, iimog ang lahat ng ating usapan sa buong taon na ito. So bigyan ko na kayo ng background para alam natin itong pinag-uusapan natin. Kasi baka, mas maninip na natin, mas ma-enjoy natin yung pag-alam natin kung ano yung pang kwento doon sa likod nitong talata nito. So, ito po ay sinulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo. So, sino si Timoteo? Si Timoteo po ay isa po siyang kabataan. So, ang edad niya 40 years. Pastor, kabataan ba yun? 40 years old? Sa Bible po kasi, sa panahon ito, bata pa yung 40 years old, kasimulan pala ng kabataan. Kasi ang edad po nila mahaba. Naintindihan po ba natin? So si Timothy ay isa pong kabataan kagaya ni Nabiel, ni Joren, ni Jaren, no? Kagaya po ni Angel at ni Mariel, sila lang po nandito, wala nang iba. At saka si Cyril. Diba? Yan mo ganyan. So sila yung youth. Pero youth pa lang, okay, makinig, youth. Youth pa lang, si Timothy, itinalaga na siyang pastor. Isipin nyo, imagine nyo, si Bien, nakatayo ka siyang pastor nyo. Ayun, bakang-bakang. Kaya po may malaking challenge. Kaya si Timothy kasi, si Pablo kasi, siya yung parang prodigy niya, si Timothy. So, ibig sabihin prodigy, parang ginugroom niya na parang kapalit po niya. Nabigyan niyo po eh. So, kahit po kabataan, pwede kayong tawagin ng Diyos magpastor. Amen. Papastor. Ako, tinawag ng Panginoon, high school graduation. Na-receive ko yung tawag sa akin ng Panginoon magpapastor. Naintindihan natin. So, pwede po yun. So, para alam po natin, no? Sa batang pastor, ang kanyang pong church ay sa Ephesians. Siya ang pastor sa Efeso. So, yung binabasa natin Efeso 2:8-9. So, yung church po yun, yung church po doon, ang pastor doon, si Timothy. So, may po, ang church po sa Ephesus ay sobrang lakas. Parang tayo. Active, very active. Pero, ito ang problema. Punong-puno dito ng mga false doctrines. Yung mga maling doktrina, kumakalat.
Kasi po ang Ephesus ay lugar na kung saan marami pong Diyos-Diyosan, marami pong mga kinikilalang marami pong mga maling doktrina. Kaya si Pablo, no, siya pong nagkasend kay Timothy, bantayan ang mabuting balita. So, ang trabaho niya, kailangan Timothy, sa loob ng church natin sa Ephesus, bantayan mo, huwag siyang mahaluan ng maling doktrina. Kaya po tayo mga kapatid, pag-iingat-ingat po tayo sa kung sino-sino po yung pinakikinggan nyo. Hindi po lahat ang may hawak ng Bible at Bible ang pinag-uusapan kay Lord na po yun. So, lagi po kayo mag-iingat kung kayo po may pagdududa o meron po kayong pastor, okay po ba itong si ganito? Gusto po ako nakikinig. Naintindihan po ba natin? Pinapakinggan ko po ito, pinapanood ko po ito, para po kayo, hindi po kayo mahaluan ng maling katuruan. Trabaho po ng mga pastor yan. Kaya po, ganun po kami kaya hindi pala niyo po kahit pag may bago dito, lalo galing sa ibang church. Kaya kung mapapasin niyo si pastor, ingat. Hindi agad-agad. Ako, ano po? Kasi mahirap. Mahaluan tayo ng baka magkakakihagi tayo dito. Okay? So, pero ito po yun. Bago sinabihan ni Pablo si Timothy na bantayan ng gospel o yung mabuting balita, ibinuhos muna ni Pablo. So, pag binasa po yung chapter 1, inilahat ni Pablo ang sarili niyang katotoo bilang larawan ng isang hindi pangkaraniwang biyaya o regalo ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Malinaw. Amen. Kikilala natin. So, ano yung historical significance nito? Sa history po ng Israel, alam po natin, ang Israel ay paikot-ikot silang nagre-rebelde. Okay? Magpapakita po ng cycle of rebellion. So, nandun yung habag at awa. Ang Diyos, di ba? Magre-rebelde, maawa ang Diyos, mababalikin. Magre-rebelde, maawa ang Diyos, babalik. Magre-rebelde. Ganon. Ganon po ang Israel. Okay? Pero si Pablo, pinakita dito yung ultimate, yung pinaka pakapahayagan ng biyaya. No? Pinili ko kasi ng Diyos ang pinaka malayo sa pamantayan ng Diyos. Si Pablo kasi, kung pamantayan ng Diyos, sobrang ang layo po niya. Mamaya makikilala natin kung sino talaga si Pablo. Bagamat siya po ay hindi talaga qualified as being apostle o church planter, siya po ay pinili at naging tagapagdala ng liwanag. So kahit ano pala natin nakaraan natin, if that will not discount us, disqualify us, pag pinili tayo ng Diyos. Amen. So sa storya po ni Pablo, pinapakita nyo ngayon na siya po ay pinaka-least among all the disciples. So tingnan natin po ang point number 1. Let's go to point number 1. So una po natin pag-uusapan yung hindi pangkaraniwang kaloob o regalo ng Diyos na nagliligtas sa atin. Okay? Tandaan po natin, basahin po natin ang unang Timoteo 1:12 hanggang 13. Basahin natin sabay-sabay. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas sapagkat inarin niya akong tapat at hinirang sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na nung una ay nilapastanganan ko siya at umuusig at nananakit sa mga tao. Ganyan si Pablo. Siya yung di primerang kalaban sa pananampalataya.
kontra bulate. Naintindihan natin? So, para po maintindihan natin dito, no? Sino muna si Pablo? Ano muna natin? I-breakdown muna natin to, no? Maghimay-himayin muna natin. Mabilis lang. Parang kasi sinasabi dito sa lingguan natin ngayon, parang sinasabi ni Pablo dito, Lord, bakit ako? Dati mo akong kaaway, di ba? Parang ganon. So, yung kung nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus, kapag po, yan po, nagsimula si Pablo sa kanyang pagkahayag ng kung sino siya, sa pamamagitan ng pagsamba. So, siya po ay, all starts with worship, kahit na ang kwento niya ay madilim. Okay? Ang kwento ng buhay niya, puro kadiliman. Nagsimula siya sa pagkilala at pagsamba sa Diyos. Inuna niya si Kristo. Tandaan po natin, kapag po yung kaloob na to, yung grace na to, ay totoo sa buhay po natin. Correct? Totoong natama mo, natunghayan mo, yung habag ng Diyos, yung regalo na, alam mo yung grace kasi parang, ito siya eh. Sino rito yung nagtatrabaho, tapos may tawag na grace period. Yung dapat late ka na, 8 o'clock. Pag nag-8:01, late ka na. So meron po natawag na grace period ang mga kumpanya. Let's say 5 minutes. Kahit 8:01, 8:02, 8:03, 8:04, 8:05 ka pumasok, you will not be considered late. Yun yung grace. Nakuha. So tayo din, bagamat tayo ay makasalanan, kahit na tayo rebelde sa Diyos, hindi niya tayo, dahil sa grace, tinuring tayo matuwid. Nakita ba? Nakita po ba natin? So, yun po yung sinasabi ni Pablo dito na kasi kapag po totoo talagang nakita mo yung habag at kabutihan at biyaya ng Diyos sa'yo, wala tayong magagawa kundi sambahin ng Panginoon. Unang-una mo ba? Ang unang-una talaga magiging ano mo? Sambahin mo. Lord, salamat, napakabuti mo. Kaya po tayo nakakataas ng kamay, nakakaawit. Habang po tayong maawit kasi nakikita mo yung sarili mo. Habang tayo ay sumasamba, nakikita mo kung gaano ka kaliit sa Diyos at kung gaano kalaki ang Diyos. That's grace. Amen? So, talaga magpapasalamat. Yun po ang unang lalabas sa akin. Papasalamat. So, narito, nagbigay sa akin ng lakas. Sa Greek word po niyan ay endiamosas. Ibig sabihin po nun talaga, to pour power into. Ibuhos ang kapangyarihan. Okay? Yun ang ibig sabihin niyan. Meaning, hindi sariling effort ni Pablo. Nakuha? Hindi sa sarili niyang lakas, kakayanan, katalinuhan, o galing. Nakikita po ba? Kundi, yung pong kanyang pagsisisi at ang pagbabago niya na to, hindi siya galing sa kanya. Kundi regalo ng Diyos. Kaya tayo, nagtiwala. Alam niyo po ba? Ulit ito, gusto ko linawin ito. Nung panahon na tayo nabilaan ka, nagtitiwala ka ba kay Kristo? Mananampalataya. Nung sumagot ka ng oo, sa totoo lang, hindi po galing sa iyo. Si Lord ang nagbigay sa iyo ng kakayanan na magtiwala sa Kanya. Amen. So kaya hindi mo pwedeng pagmalaki sa Diyos. Okay, nagtiwala pa ako sa Diyos na yun. Naintindihan natin? Kasi yung pagtitiwala, hindi pa rin galing sa akin. Yung pananampalataya, ang nagmula pa rin lang sa Diyos. Amen. Kaya yung power sa'yo na nagtulak sa'yo na magtiwala at manampalataya, ang Panginoon ko ang pumilos ko. Amen? Yan. So yung kung inaring niya akong tapat,
Hindi po sinabing tapat ako. Never. Sabi niya, ano sabi ni Pablo? Inari na akong tapat. Hindi sinabi ni Pablo na, oh, tapat ako, mabuti ako, mabait ako. Hindi niya sinabi, kundi inari niya ako tapat. So, ibig sabihin, ang sino nagdeklara na tapat siya? Diyos. Sino? Amen? Amen. Sabi nito, hinirang sa paglingkod. Bago po maglingkod ang isang tao, bago tayo maglingkod sa church, bago ako naging pastor dito. Bago ako naging pastor, biyaya po muna ng Diyos. Kaya po yung pagtayo ko dito, yung pangunguna ko sa church na to, hindi po dahil qualified ako dahil nag-aral ako ng Bible school. Kundi yun ay dahil sa Panginoon lang. Yung pong panawagan sa atin, nagsisimula po yan sa ating pong kaloob na kakayanan ng Diyos sa atin, pero nagsisimula sa habag ng Diyos. Amen. Kaya yung mga umaawit dito sa harapan, dahil lang po yan sa habag ng Diyos, kaya sila nakakaawit. Yung mga leaders natin sa church, kaya lang sila nakakapag-lead, hindi po dahil sila ay magagaling at qualified leaders, kundi dahil sa habag ng Diyos. Amen. Can you say amen to that? Amen. Kaya sabi dito, kahit nung una, nakita sabi dito, the gospel shines brightest when we see kung sino tayo noon. So yung mabuting balita ng kaligtasan, mas lumiliwanag, mas nakikita kung tinitingnan natin ang sarili natin kung sino tayo noon. Kahit po ako until now, kahit po sa dami ko na experience sa pagpastor, lagi ko bumabalik na kung sino ako nung natagpuan ako ng Panginoon. Amen. Can you say amen to that? Amen. Kaya po si Pablo, brutally honest. So, sino muna si Paul bago yung grace na to? Paul was not just, hindi lang siya basta makasalanan. Ulitin natin. Si Pablo, hindi lang basta makasalanan. Okay? Siya po ay poster boy. Ano yung sabihin poster boy? Example, isang example, no? Ng isang rebellion. Kasi siya po ay blasphemer. Ano yung blasphemer? Manghahamak. Hinahamak niya si Jesus. Kasi ang tingin niya kay Jesus, kasi nga di ba Pariseo siya? Tapos nag-aral po yan kay Gamaliel, parang kumaga nag-aral sa UP ng law. So alam na alam niya. Kuha po ba natin? Kaya ang tingin niya po kay Jesus, isang loko-lokong tao na nagpapanggap na Diyos. Kaya wala, alam niyo kung alipustahin niya ang Panginoong Jesus, ganun, blasphemer talaga siya. Hello. And di lang po siya persecutor. Ano persecutor? Taga-usig. So, ang trabaho ni Pablo, hantingin ang lahat ng mga mananampalataya. So, ang puso niya, gigil na gigil siya sa mga katulad natin. Nananampalataya kay Kristo. Eh, wala siyang ginagawa. Araw-araw, hantingin yung mga mananampalataya ng mga disciples. Pag ikaw nalaman niya, gagawin niya, papatayin ka niya. Kasi humingi siya ng lisensya doon sa punong pari na patayin ang kasi gusto nilang ubusin ang lahat ng sumusunod kay Kristo. Kasi nga, sila nga po ay parang baliktad kasi mo na parang si Jesus kasi, siya sabi sa kanila na hindi yan ang mahalaga. Kasi samantalang buong buhay nila, iningatan ang kultura ng Judaismo. Ay hindi po ba na? And he's really a violent man. Maipit siya. No? Alam niyo po, literal po nananakit si Pablo. Nung sa Saul pa lang, meron pong pangalan na
sa Bible, sa Book of Acts, sa Gawa, ang pangalan niya na ay Stephen. Okay, si Esteban. Sa English, Stephen. Okay, si Esteban ay isang alagad ng Panginoon na inutusan niya ang mga kasama niya na patuhin siya hanggang mamatay. Ganun siya kalupit. Pwede na niyo ako, para nakita ka sa kanto. Saan? Ayan, ayan. Believer, patuhin niyo yan sa mamatay. Nakuha niyo po ba? So, ganun siya, kalupit. Kaya po, kung merong worst sinner award, si Pablo ay qualified. Kaibigan natin. Kaya po mga kapatid, kung may taong malayo kay Lord, kung pili ko parang ang layo-layo mo sa Panginoon, si Paul na yun. Kung may taong hindi deserve na maligtas, si Paul po yun. Kasi isipin mo, kalaban, talagang, kung ba, tayo, di naman tayo bumapatay, so talagang hindi na po ba natin? Kung may taong dapat i-cancel, si Pablo. Pero, pinili siya ng Diyos. Can we say amen to that? Amen. So, bago ka baguhin ng Diyos, mga kapatid, niligtas ka muna. Hindi po behavior modification. Kaya hindi pwedeng New Year's resolution. No? Si Paul, no, hindi rin po spiritual health, self-help yung po, alam mo yung parang dahil sa tulong mo sa sarili mo, babaguhin mo. Hindi po natin makuha dyan. So, hindi rin yan, New Year, New Me. Ganon. Hindi po magpapakabait na ako noong ngayon 2026. Grace muna bago good works. Biyaya mula ng Diyos bago ka makagagawa ng mabuti. Amen. Naiintindihan po ba natin ito? So, habag muna bago ministry. Kaya gusto nyo pong maglingkod sa Lord, hayaan nyo munang umepek sa inyo ang habag ng Panginoon. Kasi pag nakita niyo yung habag ng Diyos, masarap maglingkod. Jesus muna bago pagbabago. Grace is not God demanding change. Grace is God rescuing you first. Tandaan natin yun. Okay? Naiintindihan po ba natin? So, yan, hindi ko pala nakatigipan. Kaya po, mga kapatid, no? So, dito po sa, pakita natin sa unang Korinto, 1:15 na binasa natin kanina, si Kristo Jesus ngayon ay naparito upang iligtas ang makasalanan. Hindi para gantihan ka. Hindi natin. Kaya si Jesus napunta sa lupa, sa mundong ito, para iligtas tayo. Hindi siya gantihan ang tao. Hindi para sermonan tayo. Hindi para i-checklist ang buhay mo. Para iligtas ang bawat isa atin. So before anything else, God will do your life this year. Gusto niya po munang siguraduhin na ligtas ka. Amen. Amen? Bago siya gumawa ng maraming bagay, ang unahin sisiguraduhin niya sa'yo, ligtas ka. Kaya tayo po mga Pinoy, no? Mahilig po tayo sa comparison. Mabait naman ako. Hindi ako sasama niya. Tama? Hindi naman ako magnanakaw. Konting bait lang. Lord, ako naman top 20% na mababait ako. Diba? Top 20% sa mababait ako. Diba ba? Ako sa mababait. Para kumbaga, kung may ranking, nasa top 20% ka ng mababait. Pero kung ganito ang sukatan ng langit, lahat tayo bagsak. Because, ang standard ng Diyos ay kabanalan. Amen.
100% walang kasalanan. Hindi po niceness. Kaya nakakaya minsan kapag sinasabi ng tao, mabait ako, kaya malapit ako kay Lord. Diba? Eh, si Paul nga mabait din eh. Yun nga lang, on the other side. Diba? Sa bad side. Kasi sa tingin ng mga kasama niya, mabait siya. Kasi pinapatay niya yung mga kalaban na kanyang pananampalataya. Diba? Making sense. Buti na lang, grace ang simula ng lahat. Para pong walis tingting. Imagine ang isa pong walis. Kahit gano'n po karami ang tingting, kahit gano'n po kasipag kang magwalis, no? Hindi mo kayang ipanghugas ito ng lahat. Ha? Kaya nyo bang panghugas ng plato ay walis tingting? Gusto nyo ba? Ayaw nyo, di ba? Ganyan po ang good works. Maganda, kailangan natin ng mabuting gawa, pero hindi pwedeng pamalit sa biyaya ng Diyos. Only the blood of Jesus can chase us or cleanse us from our dirty soul. Amen? Amen. Kaya po mga kapatid, stop trying to earn what Jesus already paid for. Yes. Tanggapin mo, hindi mo na kailangan bayaran ulit. Kaya hindi mo na kailangan ano pang gawin mo para pakita mo sa Panginoon na katanggap-tanggap ka. Nothing we can do to God, to love God, to God love us more. Amen? Wala na tayong pwedeng gawin para mas mahalin pa tayo ng Panginoon. Can you say amen to that? So stop disqualifying yourself. Ay, hindi ako pwede. Kasi ano pa. Nakuha ko ba natin? Si Paul nga na-save. Ikaw pa kaya. So stop thinking someone is too far for parang far God, parang gano'n. So wala pong punisipin na yung mga tao, ay malayo na yan, malabo yan, maligtas. Nako pa. Malabo pa sa sikat na. Hindi na po ba natin? So wala pong hopeless case sa Lord. Wala nang, wala nang pag-asa. Ang biyaya ng Diyos, kaya sa sagot. Grace reaches the impossible. Kahit mga imposibleng maligtas ng Panginoon, mga imposibleng mabago ang buhay, kayang baguhin ng Diyos. Amen. Kaya kung ang extraordinary grace ay nagliligtas sa atin, hindi po doon natatapos ang work ng Diyos. The same grace that saves is the same grace that transforms us. Hindi ka lang iniligtas. Yung biyaya ng Diyos, kaya kang baguhin. Now that God rescued you, He wants to rebuild you. Yung Diyos na nag-rescue sa atin, yun din ang Diyos na gusto kang ayusin. Amen. So let's go to point 2. Extraordinary grace changes us. Basahin po natin ang unang Timoteo 1:14. Sabi rito, ipinaranas sa akin ang kagilagilalas na pagpapala ng ating Panginoon kasama ang pananampalataya at pag-ibig kay Kristo Jesus. So God's grace doesn't leave you where you were. Ano ibig sabihin nun? Ang bigaya po ng Diyos, hindi ka niya iiwanan kung nasaan ka niya natagpuan. Kaya natagpuan tayo ng biyaya ng Diyos sa ganyang buhay, hindi niya kaya na ganyan ka lang. Amen. Amen? Amen.
Hindi lang po tayo, so, yung bumiyaya na to, it will change us. Hindi lang iniligtas si Pablo, iniba niya ang direksyon niya. Okay? Iniba niya ang puso niya. Iniba po niya ang identity niya. So yung hindi pangkaraniwang biyaya ng Diyos, hindi lang po yan pagpapatawad. Yan po ay pagbabago. Amen? Amen. So, tingnan po natin dito sa yung binasa natin, yung word na lubos, ang kagandahang loob. No? Sa Greek word, hyperplenazo, meaning super abounding. Ibig sabihin na super abounding, talagang nag-uumapaw. No? Overflowing. Excessive in quantity, sobra-sobra. Yung lubos, ang kagandahang loob, ibig sabihin yan, sobra-sobra. So, hindi yung sakto lang. Wala, puso kayo, kamusta? Ito, sakto lang. O kamusta grade mo? Ito, sakto lang. Buti na lang, ang Diyos hindi sakto lang. Kundi sobra-sobra. So, hindi po siya pang budget meal. Hindi pang student meal. Hindi hinahati-hati pa para sa iba. Amen? Amen. Kundi sobra-sobra, umaapaw, umaagos, nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. So kahit gano'ng kalala ang nakaraan ni Pablo, hindi kinapos ang biyaya ng Diyos. Sige, palakpakan natin talaga kung gusto nyo sumunod. Amen? Tandaan natin, kalakip, sabi nito, kalakip ng pananampalataya at pag-ibig, hindi po ito requirements para sa grace. Ito po ay ebidensya na kumikilos ang biyaya ng Diyos. So, active. So, yung biyaya ng Diyos ay actively working in our life from day to day. So, kung ngayon, medyo feeling mo, hindi mo pa nakalampasan ang mga pagsubok, bukas. Bakit? Nagigets mo ba natin? Lagi kasing meron. Kung nagbumagsak ka sa kasalanan, di mo natiis, may biyaya pa rin ang Diyos na nakalahat. Amen? We can still go on. We can go further. Amen? Kaya po mga kapatid, no? Yan po ay may bunga sa buhay natin. Kaya magbubunga yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. So kaya, alam niyo po tayo mga Kristiyano, paganda ng pagandang buhay. Amen. Amen. Paliwanag ng paliwanag ang pag-iisip. Dahil ang biyaya ng Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay natin. Pero say amen to that. Amen. Are you excited? Yes. Kaya po, yung pananampalataya natin, magdudulot po ng direksyon sa puso natin. Tapos, yung direksyon na yun, patungo yan sa pag-ibig sa Diyos. At dahil po yun, yung disposition ng puso mo, mababago. Maiiba. Malalapit sa puso ng Diyos. Amen. Amen? So, tingnan natin, di ba si Pablo, violente, persecutor, proud, mayabang, self-righteous, very controlling, naging humble, naging mapagmahal, mahinahon, tapat, at naging lingkod ng Diyos. So from harmful Paul to helpful Paul. Yung dati kang iniiwasan, yung dati kang inaayaw ang kasama, yung, alam niyo, di ba, tinataguan, si Pablo naging matulungin. Very destructive. No, na lalo sa mga churches, destructive siya. Isa siyang
pero naging discipler. From hunter to shepherd. Yung nag-hunting ng mga Kristiyano, ay naging pastor. Kaya kayo, huwag kayong ganyan-ganyan. Baka bukas makalawa, pastor kayo. Can you say amen to that? Amen. Can you say amen to that? Amen. So imagine your life, kaya po lubos po yung sabi, lubos po ang biyaya niya sa akin. So gusto ko na pang lubos po yung effort sorry. Hindi sinabi ng Bible na lubos ang effort ni Pablo. Hindi rin po na sinabi na lubos ang good works ni Pablo. Hindi rin sinabi lubos ang pagbabago ni Pablo. Ang sinabi, lubos ang biyaya ng Panginoon sa akin. Yun ang sabi ni Pablo. So, transformation is not self-improvement, kundi grace empowerment. Sabi recto. Para po tayong imagine your life like a phone na laging lobat. Nagkaroon po ba kayong phone na gano'n? Laging lobat, lagi nasa 1%, no? Lagi naghahanap ng saksakan. Laging namamatay sa maling oras. Diba? Kung kailangan ko ba yan, lobat na naman. Ano naman battery? Diba? Kung kailangan tatawag ka. Hindi malobat. Laging battery saver mode siya. Pero, kapag po tayo niligtas ni Jesus, hindi ka lang niya basta i-charge. Pinapapalitan niya ng battery ang buhay. Naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Pag bago ang battery ng cellphone mo, di babalik siya doon sa original na strength niya. Kaya po, brand new heart, brand new power, brand new purpose, brand new life. Iba ang na-recharge. Iba ang renewed. Okay, nagigets mo ba natin? So, minsan, may nagsabi po sa akin na pastor, sabi sa akin, pastor, okay na po ako. Nagbago na po ako. Sinasabi ko sa kanya, praise God! Pero, ang tanong ko, sino nagbago? Ikaw? O si Lord ang bumago sa'yo? Pag ikaw, ang sagot, delikado. Kapag ikaw ang nagbago sa sarili mo, delikado yan. Alam niyo bakit? Yan po ay hindi magtatagal. Pag ikaw lang nagbago sa sarili mo, sige, paiba na naman ang ihintang alay sa isip ko. Tama? Pag si Lord, yan ang tunay na pagbabago. Because self-improvement fades. But spirit transformation lasts. Dati, marami po sa atin dito, no? Dati wala kang gana kay Lord. Ngayon, faithful worshiper ka. Dating late, absent, hindi interesado, tama? Pero ngayon, excited ka sa Word. Amen. Hindi yan dahil naging religious ka o naging religyoso ka. Dahil yan ay biyaya ng Diyos na gumagalaw sa puso mo. Yes. Kaya ka nagkakaroon ng inspirasyon na magsimba ulit dito. Dahil si Lord ang naglalagay sa puso mo niyan. Amen. Hindi ka narito dahil ginusto mo. Dinala ka ng Diyos sa lugar na ito. Dati, puno tayo ng bisyo. Kagaya ko. Ngayon, naglilingkod. Dati, adik tayo sa kung ano-ano.
Hindi lang sa Cebu, kahit ang dami natin kinaabikan. Sa telenovela, Koreanovela, diba? Ngayon, adik na tayo sa pag-worship at pag-discipleship. Para ngayon pala na, ang dami na nagchat-chat. Alam mo, Pastor, yung alagaan ko, talagang di ako titigil. Sabi ko, grabe ang pagbabago ng Diyos sa puso natin. Amen? Halinaw po. Kaya yung ating pong inabot nung pamaskong ayuda, na marami na po rito excited na. So, kung tapos na pong bakasyon, pwede na po silang balikan. Amen? Trabaho na po tayo, ha? Alam niyo po sino nagbago sa atin? Yung grace. Dati, punong-puno tayo ng galit. I am one of these example. Ngayon, tagapaghatid na tayo ng biyaya ng Diyos. Dati, maski may siyempre pasensya natin. Konti ka lang. Ngayon, nagtataka bakit ang haba na? Kailan ako, usap ko si Nakover tsaka si Aro, sabi na, tataka niya ako, Pastor, parang hindi naman ako dapat gano'n. That's grace. That's grace. Amen? Amen. That's grace. Yes. Hindi dahil mature ka na. Dahil hinuhubog ka ni Lord. Ang Diyos ang maghuhubog sa'yo. Kaya may mga, alam niyo po, habang ganito po yan nung ako po nasa Bible school, kasi talaga po ako galing sa kasamang buhay kasi Bible school. Doon ko po naintindihan yung unang naintindihan discipleship. Ang discipleship po, parang akong binabalatan ng buhay. Ano yung binabalatan ng buhay? Ang sakit, di ba? Pag balatan ka ng buhay. Ganun po ang feeling ko. Ang dami tinatanggal si Lord. Ang sakit. There was, alam niyo ko, bago ako mag-Bible school, meron akong girlfriend. Catholic siya. Kakao lang yan sa akin 2 weeks ago. So 2 weeks pa lang kami. E nalaman ko sa Bible school, hindi pa lang pwede. Break kami. Hiniwalayan ko. Nag-break kami. Sabi ko, hindi, gusto ko, parang kasi naisip ko, hindi pa lang pwede ako magkaroon ng relasyon sa hindi natin kapaman ng parataya. Sumunod ako sa Lord. So dapat, kaya ginawa ko, siyempre, sineran ko yun. Naintindihan natin. Siyempre, masakit ko din. So, naging kaibigan ko naman siya. Papakilala lang sa akin sa naning tatay niya. Naintindihan natin. So, that's it. Pero yung kasasabi ko sa inyo, may mga bagay, tatanggalin tayo ng Lord. Masakit. Kaya alam niyo po, kaya po, ang sabi nila natin, hindi po dahil nagbago tayo, kundi binabago tayo ng Diyos. So, paano po, actually, how grace actually changed us? Ang biyaya ng Diyos, siya po yung nagpapalambot ng ating pusong patigas. Yung pusong bato, nagiging pusong mamon. Yes. Naiintindihan po ba natin? Yung grace po, reorders what sin is distorted. Inaayos niya yung mga ginulo ng kasalanan. Yung mga bagay kasi na dati natin gustong-gustong gawin, ngayon ayaw mo na. Amen. I remember, nung ako po ay talagang addictus benedictus sa Yossi. Sabi ko sa inyo, isang kaha lang, alam ko ni Abby. Isang pospro lang po ang gamit ko sa isang kaha. Yes, ganun ka ako ka-chain smoker. Pero one time, nung ako po ay binago ng Diyos, nanampalataya ko rin sa Kanya, ang tabang.
Kristo. Tapos nagiinom eh, ako yung every weekend, lasing. Lahat ng sweldo ko, ubos. Kasi lingguhan ng sweldo, ako lingguhan kayo ako dati. Oh. Lahat ng sweldo, ubos. Wala akong binibigay sa nanay ko, wala akong pakita. Ganun ako kasama. Nagtantaka ako, ba't umiinom kami, sabi ko, ba't ginagawa? Nagtanong ako ng tanong. Yun po yung biyaya. Amen. Amen? Kaya hindi natin kayang baguhin ang tao. Ilapit natin sila sa Diyos para sila mabago. Amen? Can you say amen to that? Can you say amen to that? So kung gusto natin mabago ang mga tao na sa paligid natin, i-PCS nyo, i-share nyo, i-deportin nyo, lang sila'y malapit sa Diyos. Amen? Kasi po, siya po ang yung mga bagay na ini-ignore natin, ngayon, mahal mo na. Grace gives you desire. Siya po nagbibigay ng bagong kagustuhan. Diba? Napansin nyo, nung kayo dati, parang ayaw nilang kalak-kalak na. Ayaw nilang as-as ka man. Amen? Ayaw nilang nagbasa ng Bible. Hindi na po nagbabawal, nagbibigay po ng taong puso. Kaya mayroon, alam lang to lang, maraming mga tao ayaw din po maging born again, ayaw nilang mapunta kay Lord kasi ang dami daw bawal. At wala naman. Kaya lang, mas pinipili natin ang bagay na gusto ng Diyos. Can we say amen to that? Amen. So, ang grace, ang biyaya ng Diyos, rewrites your identity. So, dati, kilala kang ganito. Dati, ang identity mo, ganito tayo. Tama. Ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos, naiiba na ang identity mo. Ay, iba na siya. Pwede ba yan yung dati? Ano yun? Anything nito lang. Mababago ang pagkakilala nila sa iyo. Yes. So, kung tingnan mo ang iyong sarili ngayon, ano ang binago ng Diyos sa puso mo? At kung meron pang hindi nababago, huwag mong pilitin. Ibigay mo kay Lord. Kasi hindi mo kaya sa sarili mo. Hindi mo talaga mababago ang sarili mo. Kung ibang tao, hindi mo mababago, kahit kung ang sarili mo, hindi mo kaya mabuti. Tanging ang Diyos ang makapagbabago ng buhay. Kaya ibigay natin, Lord, hindi ko ito mabago kung ugali na ito. Hindi ko mabago itong topak ko na ito. Hindi ko mabago yung mga piso ko. Hindi ko mabago itong mga, ibigay isuko mo sa Lord. Amen? Amen. Because the same grace that saved Paul is the same grace that is changing us today. So, kung transform ka ni Lord, hindi lang sa sarili mo. Ang grace of the Lord, hindi lang po yan inward change. Meron din outward calling. From who you are to what you were called to do. Ngayon, kaya ka binabago ng Diyos. Hindi para na mabago ka. May gustong gawin at mangyari ang Diyos sa pagbabago mo. May dahilan ng Diyos. Okay? Tingnan po natin ang point number 3. This is our last point. Pastor, last point. Ang bilis na. Extraordinary grace saves us. Sabi ko, alam niyo po, God, yung pong grace transforms your life is to, so it can transform others. Kaya ito po, kakabinabago ng Diyos para mabago rin ang iba. Amen po. Kaya po sabi po sa unang Timoteo 16, ngunit dahil sa habag ng Diyos, tinanggap niya ako upang maipakita na ni Kristo Jesus ang lubos niyang pagtitiis bilang halimbawa sa
sa mga nananalig sa Kanya at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ulitin natin, ang kaganda, very powerful. Ngunit dahil sa habag ng Diyos, tinanggap niya ako upang maipakita ni Kristo Jesus ang lubos niyang pagtitiis bilang halimbawa sa mga mananalig sa Kanya at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sabi po dyan, no? So po yung grace po ng Lord. Hindi lang po yung personal lang. Hindi po yung devotional lang. Hindi po yung pang-quiet time lang natin o pang-SOAP. Grace is missional. Tandaan po natin. Missional. May mission. Yung biyaya ng Diyos na ito, may mission. Pag gumalaw sa'yo, gumagalaw din siya sa pamamagitan mo. Okay? So, si Paul, hindi lang po siya pinatawag ng Diyos, siya po ay kinumisyon. Okay? Ang mission assignment ni Paul, reach out the Gentiles. O, tingnan natin. Dahil sa habag ng Diyos, si Paul, nag-uugat po dito sa kanyang misyon. Hindi dahil sa kanyang talento, hindi sa kanyang galing, hindi sa kanyang leadership, hindi rin po sa qualification niya, kundi sa awa ng Diyos. Kasi hindi siya qualified. Nagigets po ba natin? Kung sa standard ng Diyos, hindi siya qualified. Si Lord po ang nag-qualify sa kanya. Tingnan natin. Sino nag-qualify kay Paul? Si Lord. Ganun din po ang gagawin ng Diyos sa atin. Kaya binabago, inaalis na yung mga masama nating mga ugali, mga habits natin, para po tayo ma-qualify. Kaya na tayo laging inaayos ang ating sarili para maging qualified tayo para sa iba. Amen? Yes. Sabi at tinanggap niya ako upang maipakita. Meaning, God saved you so that your life would point to Jesus. At nabago ka. Kasi alam mo, mula nung nakinig ako ng Bible study din sa naunawaan ko na ang Panginoong Yesus pala ang kailangan ko. Kaya mula nun, nabago ang buhay. Kaya yung testimony natin mahalaga. Inaayos tayo para yung testimony natin maging katotohanan sa iba. Amen? Amen. So, yung lubos niyang pagtiis, yun po ay unlimited patience. Okay? So, ang buhay po ni Pablo kasi naging istorya ng katatakutan. Nagsusumigaw, ganito katagal, galing katindi at kalalim ang pagmamahal ni Jesus. So dahil sa kanyang buhay, nag-uumiyaw sa kanyang buhay ngayon, yung ganda at galing ni Jesus sa buhay niya. Amen? Yes. Sabi na, no, bilang halimbawa, meaning naging patron, naging prototype, naging model, no? Para sinasabi ni Paul, ako yung simplified o sample case. Kung ginawa niya sa akin to, gagawin niya rin ito sa iba. Kaya sabi niya sa mga mananalig at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Yung pagbabago ni Pablo, no, ay naging imbitasyon. Para sa iba, na malayo, matigas ang ulo, matigas ang puso, wasak, lalapit kay Kristo. Kaya mga kapatid, tayo, yung buhay natin mismo. Kaya gumagana ang Panginoon Jesus sa buhay mo para maimbita rin ng iba. Iba kasi po, again, pag-ibig natin. Lilinawin natin ito. Kaya tayo nagsishare ng PPCS. Dapat hindi malayo ang sinasabi natin sa pamumuhay natin. Amen. Kasi
Kasi hindi sila maniniwala kung di nakikita sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya po, si Paul, inutusan ng Panginoon na abutin ang Gentiles. Sino sila? Ang mga Gentiles po ay mga idol worshippers. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Sexually immoral, sila ay makalupit sa mga Hudyo, spiritually confused, magnaguguluhan sila. At wala po silang religious radar, walang ganon. Sa modern terms, sa ating Pinoy, sila yung mga taong hindi pag-iisipang pupunta sa church. So yung mga sasabing Gentiles, ito mga ako, yan ba pupunta sa church? Ako di mo mapapapunta yan. Marusunog yan. So yan po yung mga ganon. Yet, God said, Paul, ikaw ang gagamitin ko para akunin sila. Today, tayo ang continuation ng misyon ni Pablo. Sa ating trabaho, sa ating eskwelahan, sa ating barangay, sa ating mga family gatherings, sa online world, at sa mga taong gusto mo, sa mga taong mga ayaw mo, tayo ang gagamitin ng Panginoon. Hingilala mo ba tayo? Tao na sobrang malayo kay Lord. Yung titignan mo ang sasabihin mo, Lord, imposible po ito. Sobrang tigas ng ulo, sobrang yabang, sobrang galit sa Diyos, sobrang adik, sobrang broken, sobrang ayaw makinig, hindi mo nakikinig kahit anong gawin pa. Asya na ako na siya, ayaw pa eh. Tingnan mo si Paul. Kung siya na nga nabago, sino pa ang hindi kayang abutin ng Diyos? Grace is not intimidated by sin. Tandaan po natin yan. Grace is not afraid of darkness. Grace is not stopped by the past. Hindi siya napipigilan ng nakaraan. Kasi grace goes where people think walang pag-asa. Minsan, sabi natin, Lord, ito po ba yung ipipinti? Ito po yung isasave mo? Mahirap po yan, Lord. Mahirap. Hindi na po yan, Lord. Tapos parang sinasabi, Lord, exactly. Tumpak. Kaya ko siya. Ikaw nga na-save ko eh. Kung hindi nahirapan si Lord sa'yo, hindi rin siya mahihirapan sa kanya. Amen. Tandaan po natin, you are saved to show grace. Hindi ka niligtas para manahimik. Niligtas ka para magkwento ng pag-asa. You are changed to model great hope. Yung ating pong pagbabago, yan po ang magiging invitasyon para sa iba. Magsisilbi silang parang gusto kong sumama sa inyo. Yeah. Hindi mo pa iniimbita. Sila na ilalapit. Saan ka ba nag-church? Sama na ako sa iyo. Amen? Amen. Kaya po mga kapatid, you are sent to bring Jesus to the impossible places. May taong pinag-pray mo this 2025. Pastor, ako 2025, January ka, pinag-pray ko na. Nakala mo, wala na pag-asa. Babalikan sila ng Diyos ngayon 2026. Meron pong pinagdaraanan kang pamilya. Akala mo walang pagbabago ang pamilya mo. Grace is coming to your home. May barkada ka, ayaw makinig, pero si Lord marunong dumiskarte. May lugar sa puso na ayaw mo isuko, pero ang grace is real.
is relentless. Okay? Sino po ang Pablo sa buhay mo ngayon? Sino ang tao akala mo malayo na sa Lord? Imposible maligtas. Hindi kayang baguhin ni Lord. This year, God is saying, anak, kakayanin ko kahit siya. Kaya mga kapatid, ngayong 2026, hindi ordinaryo ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ordinaryo ang buhay mo. Kasi hindi rin ordinaryo ang Diyos. Amen? Ang extraordinary grace na tumama kay Pablo ay yung grace na di kikilos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, at sa mission mo. Now, let's start this message. Mga kapatid, ngayong linggo ito, tinanong ko si Lord, paano ba namin sisimulan ang taon? Ang sagot niya malinaw. Simulan ninyo sa aking extraordinary grace. Ito yung prayer ko eh. Lord, ang tanong namin, how will we start 2026? Nung ginagawa ko ito, ito yung tanong ko. Kasi, pero ang ganda-ganda na yung sinisimula natin. How can we start? Sabi ni Lord, magsimula tayo sa hindi pangkaraniwang biyaya ng Diyos. Amen? Kapatid, tandaan po natin, walang sobrang masama, walang sobrang malayo sa Diyos, walang sobrang wasak ang buhay, walang sobrang makasalanan na hindi kayang abutin at iligtas ng Panginoon. Kaya silang baguhin ng Diyos. Hindi mo pa kayang baguhin ang anak mo, ang pamilya mo, asawa mo, kapatid mo, sino man. Kaya silang baguhin ng Diyos. At kung paano kumilos ang biyaya kay Pablo, ganoon din kikilos ang biyaya sa atin. So let's recap, no? So extraordinary grace saves us. You are saved to extend grace. Extraordinary grace change us. You are changed to give hope. Extraordinary grace sends us. You are sent to bring Jesus to impossible places. Mga kapatid, let us all bow our heads, no? And let us pray. Panginoon, salamat sa iyong extraordinary grace. This first Sunday, 2026, binubuksan po namin ang puso namin. Lord, heal what is broken. Save what is lost. Restore what is damaged. And transform what needs changing. Salamat dahil walang malayo sa pag-ibig mo, walang imposible sa habag mo, at walang taon na hindi mo kayang gawin bago. Father, let this year be a year of breakthrough, a year of grace stories, a year of restored families, a year of transformed lives, a year we don't just receive your grace, but we become carriers of it. Gamitin mo kami ngayong 2026 para ipakita si Jesus sa mundo. We surrender this year to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Dawa ang ating Diyos na mayaman sa habag at biyaya ay punin kayo ng lakas, kapayapaan, at tatagan ngayong bagong taon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po mag-communion. Tawagin po natin ang ating po mga tagapagsilbi.
Bago po tayo tumanggap ng tinapay at katas na bukas, huminto muna tayo sandali. Ang communion po ay paalala na nilapitan tayo ni Jesus kahit hindi po tayo karapatan. Hindi tayo lumapit sa Kanya, siya ang lumapit sa atin. Sabi sa 1 Timoteo 1:15, si Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. Habang hawak natin ang tinapay, alalahanin po natin, ito ang katawan ni Kristo na ibinigay para sa atin. Hindi po dahil sa mabuti tayo, kundi dahil mahal na tayo. Tanggapin po natin ang tinapay. Habang hawak mo ang katas ng ubas, alalahanin natin, ito ang dugo ni Kristo na ibinuhos na naglinis ng ating kasalanan at naglapit sa ating pabalik sa Diyos. Tanggapin po natin ang katas ng ubas. Malalangin po tayo, Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Salamat dahil walang sobrang layo para sa iyong pag-ibig. Tinanggap namin ang kapatawaran mo at isinabuhay namin ang biyaya mo. In Jesus' name. Amen. Ako po tayo lahat.